Magandang araw po mga kapamilya, si Vince Villar po ito. Andito ako ngayon sa Purok 8 ng Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Narito ako kasi panibago na naman po ng mga sinkholes yung nadiskubre dito po sa lugar na ito matapos ang sunod-sunod na mga masamang panahon noong nakaraang mga araw, partikular na yung bagyong Ada. Unahin ko lang muna itong napakalaking sinkhole na ito sa aking likuran. Matatandaan ninyo, Nobyembre nung nakaraang taon, doon sa kabila ng gate, doon po nahulog ang isang 6 na buwang buntis. At nandito kasi ako noon, sa pagkakatanda ko, medyo mababaw pa yon, mga nasa 10 talampakan. Pero ngayon, sa pagtatansya ng mga otoridad ay umabot na ito ng 15. At mas lumawak na, kasi nandun pa lang yan po yan sa kabilang gate, pero ngayon, umabot na po rito. Halos kakasya na po ang isang buong truck dito. Yung 10-wheeler truck kung halimbawa man mahulog dito. Mabuti na lamang at may mga beams yung bakod kaya hindi pa siya tuluyang nagigiba. No? Hanggang doon yan sa kabila. Meron pang isang malaking butas doon. At ito nga, nakita nyo. Ito lang. Bago lang ito oh. Bago lang ito, kuya. Kanina hindi pa ito ganito kabitak. Sa kinatatayuan kong ito. No? Hindi pa yan ganyan. Wala pa yan na bitak na yan. So, didistansya ako ng konti. Maliban dyan, eto pa. Nakikita nyo po ang bahay na to. No? Panibagong sinkhole din po yung nangyari dito pagkatapos ng bagyong Ada. Malaki rin po ito. No? Mabuti na lang at wala na po yung nakatira dyan. Maging dun sa isa ay lumipat na rin po. Eto, kasama ko rin si Tatay Jose Teddy, no? Jose Teddy, no? Siya ang nagbabantay rito. At ito pa nga tayo, di ba? Mayroon pa diyan, pailalim din na sinkhole ito doon, no? Pero ang pinakamalala, no? Doon po nakikita niyo mga kabahayan na ito. Sa kabila niyan ay meron din pong napakalaking sinkhole diyan, katabi lamang nung spillway, no? Kasi meron pong ilog diyan eh, no? So, kung makikita niyo mga kapamilya, nasa kabila si Kapitan at ini-inspection niya yung damage sa ilalim ng kalsada. Ayan, nilagyan na rin ng warning sign doon para huwag nang daanan. O, ayan, inayos nga ni Kapitan doon para walang maligaw na sakyan na dadaan dito sa gilid kasi may malaking lupa na yung ilalim. So dati, ano raw to eh, lupa to eh. Eto rin, dun sa kabila, meron ding maliit na sinkhole din doon. At itong kahabaan na ito, after ng bagyong Ada, itong kahabaan na ito, napuno po ito ng mga debris, mga buhangin at mga bato. Mapapansin nyo naman, nandito pa rin yung mga natitirang bahagi, no, ng mga natitirang mga materials na hindi pa gaanong nalinis po after nung bagyong Ada. So ang problema nila sa Masarawag, no, magkabilaan ito, Purok 8, doon naman sa kabila, Purok 4, pareho po yun na niraragasa ng mga ng baha, na may kasamang buhangin at mga bato dito sa kalsadang ito. No? So sabi ni Kapitan Vicente ng Masarawag, dapat mga nasa 100 na pamilya ang kailangang ilikas sa lugar na ito. Ayan, hanggang sa pataas. Kasi lahat yan apektado. Initially, sa assessment ng MGB nung pumunta rito, ito raw kasing ilalim na ito ay daanan ng tubig. No? Kaya kinukonsiderang surface void na ang lugar na ito. Ibig sabihin, malambot na yung lupa. Kaya nangyayari yung pagtagiba ng mga lupa na nagdudulot po ng sinkhole kagaya po nito, no? Yun po ang sa amin na panawagan na may lipat na kagad kami sa madaling panahon. Dahil kinakabahan na kami. Isang ulan na lang na malakas. Hindi ko alam kung saan kami dadamputin. Okay. Sabi naman ng LGU ay meron na silang na-identify na lugar na pwedeng paglipatan po ng mga kababayan natin dito. Kaya nga lang yun nga, hindi pa natin malaman kung kailan nga ba talaga yung saktong maililipat sila. So yan muna ang ating update mula rito sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Vince Villar, ABS-CBN News.